Sabi nila, wala raw forever. Pero ako, hindi ako naniniwala. Iba kasi ang aking definisyon at ang aking paniniwala. Ang forever ay isa lamang metaphorical na salitang nagre-representa sa matagal na panahon. At depende pa iyon sa iyong interpretasyon. Kung gaano katagal ang matagal at kung gaano kasandali ang sandali. At depende pa iyon kung ikaw ang mamadali. Pero bago magsimula, nais ko magpasalamat sa oportunidad na binigay sa akin para mapagsalita ngayon sa inyong harapan. Ako nga pala, si Verlene Santos. Isa po akong freelance event organizer, isang photographer, videographer, isang layout artist, video editor, isa rin po akong Rotaractor for almost 6 years. Isang aspiring director, isang aspiring resource speaker, isang aspiring spoken word artist, isang aspiring author, at isa rin po akong working student. Sabi ng district governor namin sa Rotary na para maalala ka ng tao, kailangan mong gawin itong 3 bagay na to. Una, magtanim ka ng puno. Pangalawa, gawa ka ng anak, gawa ka ng supling. At pangatlo, sumulat ng libro. Ako naniniwala ako na ang pagsulat ay gaya ng pag-ukit ng sariling kasaysayan. Hindi natin kailangan maging si Jose Rizal o si Aquino o maging si Pacquiao para lang maging parte tayo ng kasaysayan. Tao tayo na likha ng Diyos na accountable sa mga bagay na nangyayari sa atin. At isang bagay at isang paraan na pwede nating magawa ay ang pagbahagi nito sa ibang tao sa pamamagitan ng pagsulat. At ako, simulan kong inukit ang aking kasaysayan sa pamamagitan ng pagsusulat. At ito, papakita ko sa inyo. Ito nga pala yung pamilya ko. Tatay ko, isang retired engineer. Nanay ko, isang housewife, naglalabada, nagtitinda para sa kabuhayan namin. Yung kapatid ko, isang college student, yung isang kapatid, at grade 10 student. Pero sige, diretso tayo sa punto ng buhay ko kung saan nagsimula yung paglalakbay ko sa pagsusulat. Nagsimula ako sabihin sa akin ng teacher ko nung grade 6 ako na, "Hoy, Santos! Ayos yung pinasa mong essay sa subject ko Sige, pwede ka na sa school pub." So kinabukasan, pinasok ko sa school pub as sports writer. At dahil wala naman sa plano ko, at wala naman sa intention ko, at wala naman sa isip ko na sumali sa ganung klase na activity, kagaya ng mga ibang kwento ko, pag hindi uukol, hindi bubukol. So hindi ako naging effective. So nagpatuloy ang buhay hanggang sa tumutong ako nung second year high school. Yan yung produkto namin, scrapbook, pinaproject sa amin ng teacher namin. Tapos mahilig ako magsulat ng mga tulang Ingles. Ayan, imo-imo pa ako dyan, Love is a sweetest suicide. Yeah, ganyan. Imo-imo. So, ayan, yung mga tulang English na sinusulat ko dati, isa lang yung rhyme parang ganito. I want to be with you, but I don't have the right reason to be with you. Because even though I say the words I love you, it doesn't mean so much to you. Puro you. pero tuwan-tuwa yung mga classmate ko kasi ako lang sumusulat sa grupo namin. Kasi pakiramdam nila, weirdo ako. Ang pagiging weird is unique. So, okay lang sa akin. So, magpatuloy ang buhay hanggang sa nagbakasyon, naisip ko na sumulat ng libro. At yun, pumasok na yung third year. Nagsimula na akong magsulat ng mga script para sa klase, for classroom consumption lang. Sumali sa mga essay contest, nananalo. Tapos, dyan ako nag-start magsulat ng tulang Tagalog. Tapos, yung plano kong libro, umabot siya ng chapter 14. Yun nga lang, kamakailan, nung binasa ko siya ulit, pakiramdam ko, parang hindi ako yung nagsulat nun. Parang hindi ako yung nagsulat. Ganun pala, pagka isang bagay pala na gusto at mahal mong gawin, ay pinaulit-ulit mo sa araw-araw, nagpa-plus 1 siya ng plus 1 ng plus 1 ng plus 1 sa experience mo. At yun pala ay isang malaking indikasyon na pag binalikan mo yung mga dati mong nagawa, parang pakiramdam mo parang hindi na ikaw yung sumulat. Kasi patunay lang yun na nag-i-improve ka sa craft na meron ka. So, yan. Ito, nung fourth year high school ako, yan, binansagan na ako makata ng mga ka-eskwela. Bago ako umuwi, yung picture na yan, lagi ako nagsusulat sa pisara, lagi ako nagsusulat sa blackboard ng isang tula para kinabukasan, pagpasok ng mga classmates ko, may babasahin sila. So, ganun. Tapos, pumasok na ako sa school pub ulit as feature writer kasi feeling ko, mas effective ako doon. So, nag-work yun, then class prophecy, tapos ayan. Kasi wala naman akong pera. Tapos tumatanggap ako ng mga pabor galing sa ibang tao na magpapasulat ng tula para sa mga babaeng gusto nila. Ganun. So, pero maliban pa doon, ginamit ko rin siya as isang way na rin para ipangregalo sa ibang tao. Kaya dahil wala naman akong pera, ang kaya ko lang ibigay sa mga taong importante sa akin, isang acrostic na tula kung saan ginagamit ko yung mga unang letters ng pangalan nila sa kada verse. Ang kaya ko lang ibigay sa kanila, talento, puso, tsaka yung oras ko. Itong mga notebooks na to, naniniwala kasi ako na mayroong mga neuron sa paa natin na umaakyat sa ulo natin na nagiging dahilan para makapag-isip tayo ng mga bagay na hindi natin naisip kapag nakaupo lang tayo. At doon naniniwala ako. Itong mga notebooks na yan yung notebooks at saka yung mga ballpen na yan yung kasama ko sa paglalakad ko ng kilometrong layo para lang makapagsulat ako. Kasi nakakatulong sa akin yung natural na tunog ng environment.
Tapos nakakapag-isip ka, nandun yung pagkakataon mo para makapag-isa ka, makapag-isip ka tungkol sa buhay mo, tungkol sa kahit anong bagay sa paligid mo, para sa kinabukasan mo. At doon, yan, sila yung mga kasama ko lagi. At ngayong college na ako, patuloy pa rin akong sumusulat para sa sarili ko at syempre para sa mundo. Ngayon, meron akong gusto bahagi sa inyo. Meron akong isang malaking F. Isang malaking F. Pero yung F na yan, hatiin ko pa yan sa 5. Na baka pwedeng F nyo rin. Pero F ko yan. Una, family. Kung aalamin nyo yung estado ng buhay namin yun, itong segundong tumatakbo na to, napaka-terrible. Kung baka sa relationship status, it's complicated. Produkto ko ng isang broken family, yung tatay ko may sakit. Tatay ko may sakit, yung bahay namin nakasanla. Ang dami naming utang. Dami naming utang. Nanay ko nagsusumikap, tumatanda na rin. Para lang sa kabuhayan namin. May mga kapatid ako nag-aaral. Ako rin mismo nag-aaral. Kung aalamin nyo, kung paano ako kung ano pa yung nung kabataan ko, kung anong itsura ko nun, hindi ko sasabing pogi ako, pero nung kabataan ko, maliit ako, payat, maitim, na parang ako naglalakad na anino. Parang ganun. Parang ako naglalakad na anino. So, kasi may isang punto sa buhay ko kung saan hindi dapat siya naranasan ng isang bata eh. Pero, nangyari siya sa akin. Unahan ko na kayo, hindi ako namolestya, okay? May nangyari lang isang kaganapan sa buhay ko na kailangan kong pagdaanan kasi tawag ng pangangailangan. Pangalawa, siyempre, meron ng mga kaibigan, friends. Ganun din naman kayo, di ba? At sa akin, sobrang blessed ko sa mga friends ko. Lalo na, meron na kasi akong isang set ng friends na talagang sinasamahan nila ako para magsulat ng tula. Kasi, mahilig nga ako maglakad eh. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, kahit hindi sila mahilig magsulat at hindi nila trip maglakad, pag ako nga nagsabi na gusto ko, kasama yan sila. Kasi gusto nilang makibahagi dun sa nararanasan kong saya, lungkot, tsaka sa mga kabiguan ko sa pag-ibig. Ito, naniniwala ako na hindi matatawag na makata ang isang makata kung hindi siya naniniwala sa katagang mahal kita. Sino rito nagmamahal? Sino may jowa rito ngayon? Sino may boyfriend, girlfriend? Diba? Kagaya nyo rin ako, na taong nasaktan, nagmahal, umasa, nabigo, at nakagawa ko ng sandamukal na tula para sa mga babaeng yon. At yung pag-uusapan natin yung mga babaeng yon, baka hindi tayo abutin ng baka umabot tayo ng isang araw. Hindi. Joke lang. So, ganun. Sila yung tumutulong sa akin, yung nakikibahagi sa mga karanasan ko sa pang-araw-araw. Siyempre, maliban pa doon, pera. Itong pera ang dahilan kung bakit tayo may pagkakakilanlan, kung bakit may mga taong nilalamon ng kasakiman. Itong pera ang nagdidikta at nagiging sanhi ng kasalanan. Para lang may matapakan, para lang may kamkamin, para lang paandarin ang mundo na may hindi pantay na pagtingin. Itong pera ang dahilan kung ba't muntik na akong hindi makapag-aral ngayong semestre. Nag-graduate na ako ngayong taon. Itong darating na Abril, nag-graduate na ako. At muntik na akong hindi makapag-aral, makapag-enroll dahil wala akong pera. At inisip ko na lang na baka kailangan ko na lang magtrabaho kasi marami rin akong problema sa bahay eh. Pati hindi na lang ako magtrabaho na para makatulong na ako. Itong pera ang nagdidikta. Pero sabi ng mga tao nagmamalasakit sa paligid ko, ngayon ka pa ba bibitaw kung kailan onting buwan na lang makakuha mo na yung diplomang pinaghirapan mo sa loob ng 4 na taon? So, pinag-isipan ko lahat hanggang sa itong pera talaga ang nagsasabi sa akin na doon ko lang din naisip na hindi pala ganun kalaki ang value ng pera sa value ng tao nagmamalasakit sa iyo, no? Kaya yun, di ako nagpa-apekto at patuloy ako nag-aral. Dumaan lahat ng tulong, lumapit lahat ng tulong sa akin para makapagpatuloy ako. At syempre, pinangarap ko rin yung future ko. Syempre, dati kasi takot ako na isipin, ano ba yung magiging kinabukasan ko? Ano kaya mangyayari sa akin? Sa dami ng mga bagay na ginagawa ko sa buhay ko, maabot ko pa rin ba yung gusto kong maabot? Sa dami na ginagawa ko, baka isang araw maging kahit isang tuka lang din ako. Baka isang araw maging palaboy lang ako sa daan. Natatakot ako sa ganun, pero napatunayan ko na ang tao pala kapag nagsikap ng husto at malakas ang drive niya sa sarili niya, na maabot yung bagay na gusto niyang maabot, nagagawa niya. Hindi lang yung puro ngawa ng ngawa. Gawa-gawa rin, napapagod din ang Diyos kapag puro lang hingi at hiling at walang taong umuusad nang umaasa lang sa panalangin. Kaya dapat tayo mismo gumagawa tayo ng paraan para maabot natin yung mga pangarap natin. At nabanggit ko na nga yung Diyos kanina, syempre, yung panghuli kong F, yung faith ko. Naniniwala ako sa bulwagang to, nakatingin sa atin ng Diyos. At yung mga bagay na sinasabi ko ngayon, ginagabayan niya. At ako sumusulat din ako ng mga tula para sa Panginoon. Nung sabi nila, mahugunaw na ang mundo noong December 21, 2012, napasulat ako ng tula nun. Pero bago pa, may mas nauna pa, nung
Tuwing Semana Santa, lagi ako may contribution, lagi akong sumusulat para sa Diyos. Gumagawa ng mga short films para social experiment. Tapos gano'n, nung pinanood ko yung Passion of the Christ, doon nakapagsulat ako, tapos bumalik lahat ng bagay, lahat ng mga bagay na ginawa ko sa buhay ko. Kaya itong mga bagay na nakikita nyo sa akin ngayon, yung iba dyan, hinangad ko yan. In-aspire ko yan, gaya ng binanggit ko sa inyo kanina. Pero yung iba dyan, binigay lang sa akin ng Diyos. Pero bago nyo pa ako hinayaang tumungtong sa entabladong to, at hinayaang makapagsalita, at landasin yung landas na tinataha ko ngayon, isa lang po ako dating tigal ako ng pandesal. Kailangan ko pang magbenta muna sa umaga para lang meron akong pampasok sa eskwela. Tapos yung matitira kong tinapay, yun lang yung madadala ko sa bahay, doon lang yung oras na mag-aalmusal kaming pamilya. Naranasan ko rin magtrabaho sa junk shop nung grade 4 ako. Araw-araw kong pabango yung amoy ng basura. Magpilas ng papel, magsalansan ng bote, magkalas ng tanso. Kumikita ka eh. Grade 4 pa lang ako niyan ha. Kumikita ka eh. Pero maliit kasi bata ka eh. Ang tao kasi hindi marunong makontento. Kaya ginawa niya, naging magbubutay ako. Naging mga alakal. Minsan may saplot sa paa. Minsan wala. May sakong bitbit, nakabilad sa initan. Pero ang tao kasi, hindi pa rin marunong makontento. Kung totoo, mas malaki na yung kinikita mo kasi nagtatrabaho ka eh. Kasi kontrolado mo yung oras mo eh. Kasi hindi ako nakontento at natuto ako magnakaw. Muntik na mahuli ng batas, pumapasok sa mga bakanting bahay. Kasi mas malaki yung kita dyan eh. Pero hindi pala yung ganun. Hindi pala yun yung plano ng Diyos. Matalino ang Diyos eh. Ginawa niya rin ako matalinong tao para isipin na hindi lang ako namubuhay para sa mga bagay na to. At yung mga bagay na nakikita niyo sa kabilang parte ng yan yung mga binigay niya sa akin ngayon. At yan yung landas na tinataha ko ngayon. Ito na lang yung isang picture na na-retrieve ko na magpapaalala sa akin ng nakaraan. Nakakatawa, di ba? Hindi ko na sanang gustong ilagay, pero yan yung magpapaalala sa akin na kahit kailan, hindi ko malilimutan na ang basura ay tinuring ko rin na aking kayamanan. At ngayon, ayan, kita nyo. Di ba? Okay, di ba? At ayun, siyempre, dahil nangarap ako, nakagawa ako ng isang self-published na libro na ang title niya, Ang Mga Tula ng Pilingerong Makata. Naglalaman siya ng 60 to 70 na tula, tas 6 na maiksing kwento, na tungkol siya sa buong buhay ko. Isang parte doon na kung saan sinabi ko na hindi ako ikaw, hindi ako sila, hindi ako kabilang o isa sa mga nauna, hindi ako yung sikat, hindi ako yung tanyag, hindi ako yung may bansag na magaling sa pagsusulat, hindi ako iyon, pero ako yung may misyon. Hindi lang para paganahin ang imahinasyon, wala pang napapatunayan, wala pa sa hanay ng tinatawag na kahusayan. Kung may kailangang puntahan, kung may gustong panghawakan, hindi kailangan tumakbo. Tahakin ng dahan-dahan, hanapin ang sarili at gumawa ng pangalan. Kaya ayan, nangarap ako, sa totoo lang, gusto ko lang naman talaga magsalita sa harap ninyong lahat eh. Gusto ko lang makapagbahagi, kaya isang araw, gusto kong merong makinig sa akin, gusto kong may makinig sa mga tula ko, gusto kong may makinig sa mga kwento ko. Naglunsad ako ng isang spoken word group, community sa Bacoor. Ayan, pinangalanan ko siyang Titik Poetry. May grupo na kami niyan. Ang gusto ko lang talaga natin may makinig lang sa akin. Hindi ko akalain na maraming tutulong, maraming lalapit, na gusto ko rin magsalita. Hindi ko, yung personal ko lang na intensyon na ako lang sana ang gusto ko, hindi pala yun, natatapos lang doon. Napagbibigyan mo rin yung buhay ng bawat isa na makapagsalita rin, makapagsabi ng mga gusto nilang sabihin. Yan, ang paghulma sa makamundong mundo. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, lahat ng mga sinabi ko sa inyo, wala pa rin namang magbabago eh. Ikaw pa rin yan. Just be yourself. Be you. Walang magbabago. Naniniwala ka, walang magbabago. Ikaw, nandiyan ka pa rin, kumukuha ka ng litrato. Sila sir, nakaupo. Ikaw, nakatingin ka lang sa akin. Yung camera, nakatutok lang sa akin. Yung iba dyan, yung hawak-hawak nyo, nandyan pa rin yan. Naniniwala kang walang nagbago? Naniniwala ka? Binibiro lang kita. Sa loob ng bulwagang to, naniniwala ko na merong 1 o 2 tao kung matatamaan, papaisip na hindi lang tungkol dito ang buhay. Hindi lang tungkol dito ang buhay. Babahagi ko sa inyo yung isang part ng Evan Almighty na palabas ng sinabi ni Eddie Murphy. Hindi ito yung exact words, pero ito yung idea. Kapag humingi tayo ng lakas sa Diyos, binibigyan niya ba tayo ng lakas? O binibigyan niya tayo ng oportunidad para maging malakas? Kapag humiling tayo sa Diyos ng pasensya, binibigyan niya ba tayo ng pasensya? O binibigyan niya tayo ng oportunidad para maging pasensyoso? Kapag humiling tayo sa Diyos ng pagbabago, binibigyan niya ba tayo ng pagbabago? O binibigyan niya tayo ng oportunidad para gumawa ng pagbabago? Hindi ako tumayo sa harapan ninyo para lang ikwento kung paano ako binago ng tula. Tumayo ako rito sa harapan ninyo para ipakita at patunayan na yung buhay ko mismo ay kaya magpabago ng isang bagay.
At yun ang binahagi ko sa inyo ngayon. Tao tayo na likha ng Diyos na may kapangyarihan, na may kakayahan para magbahagi sa iba at kaya magbago ng mga bagay na nakikita natin. At ako, ginawa ko lang yung parte ko ngayon. Kaya sana balang araw, kayo rin. Kaya para sa lahat ng na-inspira, sa lahat ng taong nag-inspira, sa lahat ng taong naniwala, sa lahat ng taong nagtiwala, at sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Maraming salamat po.